Magandang araw mga bata, ako nga pala si Ginang Jicaprel Castellones, ang inyong guro sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa. Ito ay ang wastong paraan sa pagkikipagkapwa. Pero bago yan mga bata, may tanong ako. Halimbawa, kapag may nakita kang kaklase na malungkot o nag-iisa, ano ang pwede mong gawin? Sige, sumagot. Yes, tama. Kaibiganin, ano pa? Tulungan, samahan, kumustahin. Magaling. Tama. Ang tawag sa ganitong kilos ay pakikipagkapwa. Ibig sabihin mga bata, marunong tayong makisama, makitungo at tumulong sa ibang tao. Magaling mga bata. Ngayong araw, matutunan natin ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa. Pero bago iyan mga bata, sabay-sabay natin basahin ang ating layunin sa araw na ito. Una, matukoy ang wastong paraan sa pakikipagkapwa. Maisasakilos ang kabutihang asal at pakitungo sa iba at maipaliwanag ang kahalagahan nito sa ating araw-araw na buhay. Naintindihan mga bata? Okay, magaling, makinig. Bakit kaya mahalaga ito? Bakit kaya mahalaga ang pakikipagkapwa mga bata? Dahil ang pakikipagkapwa ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ito ay nakakatulong hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa paghubog na isang mapagmalasakit at maunawaing komunidad. Ngayon mga bata, dahil ang pagkikipagkapwa mga bata ay isang mahalagang konsepto ng kulturang Pilipino na tumutukoy sa pakikitungo at pakikisalamuha sa kapwa-tao na may paggalang, malasakit at pagkapantay-pantay. Alam niyo mga bata, ito ay hindi lamang basta pakikisalamuha, kundi ang pagturing sa iba bilang kapwa-tao na may dignidad at karapatang katulad sa atin. Kung gaano dapat tayo rumispeto sa ating mga magulang, sa ating sarili, sana ganoon rin ang ating respeto na ipapakita sa ibang tao. At may mga aspekto o may mga paraan ng wastong paraan ng pakikipagkapwa mga bata. Paano nyo kaya nasabi, sa tingin nyo, paano nyo nasabi na ang inyong ginawa ito ay isang halimbawa ng pakikipagkapwa? Paano nyo nasabi na ito ay isang halimbawa ng pakikipagkapwa? Mamaya mga bata, may mga katanungan ako. Unang-una, may babasahin tayo. Ito ay isang halimbawa ng pakikipagkapwa. Una, pagpakita ng paggalang sa opinyon ng iba. Ito ay isang mga paraan o wastong paraan ng pakikipagkapwa. Kapag tayo ay nagpakita ng paggalang sa opinyon ng iba, hindi lamang dahil magulang natin sila or mas matanda sila, kahit sa iyong kaedad, kahit sa iyong kaklase, kahit sino man, dapat natin igalang. At gumagamit ba kayo ng pu at opo mga bata? Dahil ito ay isang wastong paraan mga bata ng pakikipagtungo. Yung gumagamit po tayo ng pu at opo, yung magandang umaga po, yung kapag kayo ay bumabati sa amin, hindi lang dapat sa aming mga guro, kundi rin dapat sa inyong mga magulang, sa inyong mga nanay, tatay, sa inyong mga kahit sino pwede natin galangin. Hindi dapat tayo pipili kung sino lang dapat ang ating mga gagalangin mga bata. Naintindihan? Dapat lahat ay irespeto natin. Dapat maroon tayo humingi ng paumanhin, salamat, dapat yan mga bata. Nagawa nyo na yan ba mga bata? Magaling. Ang pangalawa naman ay ito ay, sa tingin nyo, ano kaya ito? Base sa larawan. Magaling. Yes, tumulong. Ito ay tumulong sa nangangailangan. So, mga bata, ang pagtulong ay maraming paraan. Pero paano mo nasabi na ang inyong ginawa, ito ay isang halimbawa ng pakikipagkapwa? Sa tingin nyo, ang inyong ginawa, ito ay isang halimbawa ng pakikipagkapwa. Kung halimbawa, may sasabihin ako sa inyo at sabihin nyo kung saan rin papakita ng wastong paraan sa pakikipagtungo sa kanilang dalawa. Pipili lamang kayo ng isa na intindihan.
Halimbawa, si Ana ay nakita niya ang kanyang ina na nahihirapan habang nagdadala ng mga basket dahil ito ay galing sa pamamalengke. At nilapitan ito ni Ana at kinuha yung ibang basket at dinala ito sa bahay. Nilapitan niya ang kanyang ina dahil tinulungan niya ito dahil nakita niyang nahihirapan na. Si Juan naman ay nakita niya ang kanyang lolo na papunta sa bahay nila, ngunit maraming dala. Tinulungan ito ni Juan dahil alam niyang may pera ang kanyang lolo, at pagkatapos nang tumulong siya, hihingi siya ng pera. Ngayon mga bata, sa tingin nyo saan dito yung nagpapakita ng wastong paraan o wastong pakikipagkapwa? Si Juan ba o si Ana? Magaling, si Ana yung nagpapakita ng mabuting pakipagkapwa. Paano nyo nasabi na si Ana yung nagpapakita ng pakipagkapwa na mabuti? Na si Juan naman ay tumulong, si Ana rin ay tumulong. Bakit nyo nasabi na si Ana yung siya yung isang halimbawa ng mabuting pakikipagkapwa? Dahil magaling mga bata, dahil si Juan siya ay tumulong dahil alam niyang may kapalit, dahil siya ay hihingi ng pera. Si Ana, dahil alam niyang nahihirapan ang kanyang ina, tinulungan niya lang ito ng kusang loob. Kaya laging intindihan mga bata, lagi niyong isaisip at isapuso mga bata na ang pagtulong ay hindi dapat dahil may kapalit o may hinihingi kayo. Dapat ang pagtulong mga bata, dapat kusang loob nyong tutulungan yung tao. Naintindihan mga bata, dahil hindi totoong tulong yung ginawa ninyo kapag alam nyong humihingi kayo ng kapalit. Naintindihan ba mga bata? Magaling. At ang pangatlo naman, basahin ng sabay-sabay mga bata, maging magalang sa pakikipag-usap. Laging tandaan mga bata na ang pagiging magalang ay hindi lamang para sa ating sarili, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, at dapat ito sa lahat na makakasalamuha mo. Dapat tayo ay maging respetado, dapat tayo ay makinig kapag may nagsasalita, maging magalang kapag tayo ay nagsasalita. Naintindihan mga bata? Laging tandaan na hindi dahil ito ay simpleng gawain lamang, pero alam niyo mga bata, ito ay isang halimbawa na pakikipagkapwa. Dito mo sabi na ikaw ay isang mabuting bata. Naintindihan? At yung basahin na sabay-sabay mga bata, igalang ang pagkakaiba-iba ng paniniwala at kultura. So dapat hindi tayo kapag lalong-lalo na kapag may nakita kayong iba yung sinusuot, halimbawa na dito yung Muslim mga bata, huwag niyong sabihin o huwag kayong magsasalita ng kung ano-ano, dahil kung ganoon sila, ganoon talaga. Dapat irespeto natin kung ano ang ilang kultura, ano yung paniniwala, at dahil kung ano ang paniniwala mo, respetuhin or ganun din ang ipapakita nila sa iyo kapag ganoon rin yung pagpapakita mo sa kanila. Naintindihan mga bata? At ang panglima naman mga bata, basahin natin ng sabay-sabay. Magpatawad sa nagkamali at humingi ng tawad pag nagkamali. Dapat yan mga bata. Dahil kung may nagkamali sa inyo, dapat kayo ay tatanggap kung may humingi ng tawad. Kaya ba magpatawad? Dapat, very good mga bata. Dahil kayo rin kapag nagkamali, dapat hihingi rin kayo ng tawad pag alam nyo may nasaktan kayo, may nasasagasaan kayo, mga hindi mabuti. Naintindihan? Lalong-lalo pag may nasaktan kayo. Naintindihan mga bata? Dapat tayo marunong tayong humingi ng tawad. Halimbawa kanina, si Nico ay hindi nakinig sa akin, kaya pinagalitan ko. Kaya dapat ang gagawin ni Nico ay humingi ng tawad dahil alam niyang nagagalit ako dahil meron siyang ginawang
mali. Tama. Kaya laging isaisip mga bata na dapat lagi tayong isang mabuting bata. Lagi dapat tayong maging mabuti. Dapat lagi tayong arumispeto. Hindi lamang sa ating sarili, kundi para rin sa lahat, sa ating mga magulang, sa ating kapwa-tao, sa ating mga kaklase at baba. Naintindihan, hindi lang dapat pipiliin lang natin kung sino dapat ang ating respetuhin. Naintindihan mga bata, yan ang mga halimbawa o mga wastong, isa sa mga wastong paraan sa pakikipagkapwa. Marami pa yan mga bata. Pero dapat lagi natin tandaan, ang pagtulong mga bata ay dapat wala tayong hinihiling na kapalit. Dapat laging tayong maging mabuti kapag tayo ay nakipag-usap, at laging tandaan na ang buhay natin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat. Dahil kapag ito ay nasa isip, nasa puso ninyo at naisakilos ninyo ang mga ito, hindi lamang sa inyong sarili ang inyong natulungan, kundi sa lahat kung saan kayo. Naintindihan mga bata, sa ating paligid, sa lahat ng tao na nasasalamuha natin, sila ay nakakatulong din sa atin. Kaya lagi dapat tayo ay maging mabuti, hindi lamang para sa ating sarili at para rin sa iba. Naintindihan? Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo kung may ginawa ba kayong mabuti para sa iba nitong nakarang araw, at ano iyong mga bata. Magaling ninyo. Ang galing-galing naman ng mga bata na ito. Yan ang tunay na pakikipagkapwa mga bata. Sana palagi nyo yan gagawin, at araw-araw sana mas marami pa kayong matulungan, at sana palagi kayong may gagawin na tama. Naintindihan? Dahil ang pagkapwa bata, ito ay ang pagkikisalamuha natin o pagkikisama para sa maayos nating samahan. Naintindihan mga bata? Ngayong araw, mga bata, meron tayong isang masayang gawain. Babasahin ko sa inyo ang isang maikling senaryo. Pagkatapos ko itong basahin, gusto kong pag-isipan ninyo kung ano ang tamang gawin sa sitwasyon. Naintindihan? At hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Magsama-sama kayo sa maliit na grupo at isasakilos ninyo ang solusyon o tamang paraan sa pakikipagkapwa. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto. Naintindihan? Magaling! Habang naglalakad si Ana papunta sa silid-aralan, napansin niyang may nahulog na baon na pera sa sahig. Wala siyang kasama at walang ibang tao sa paligid. Kinuha niya ang pera at yan, dapat niyo ipagpatuloy ninyo ang kwento at ano sa tingin ninyo ang tamang gawin ni Ana. Kung kayo si Ana, ano ang mabuting paraan ng pakikipagkapwa sa sitwasyong ito? At ito yung mga gabay na mga katanungan mga bata. Ano ang nararamdaman mo kung ikaw si Ana? Ano ang maaaring mangyari kung hindi mo ito isinauli? At paano mo maipapakita ang kabutihang asal at paggalang sa kapwa? Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang ipresenta ito sa harapan, at pagkatapos, magaling, maraming salamat sa inyong presentasyon. Nakita ko kung paano ninyo ginamit ang inyong isipan at damdamin sa pagresolba ng sitwasyon. Palakpakan natin ang ating bawat grupo. Ang mahalagang aral na tutunan natin dito ay ang katapatan at malasakit sa kapwa. Sa bawat pagkakataon na may nawawalang bagay, lalong-lalo na yung pera mga bata, ang tama ay ibalik ito o humingi sa tulong para sa maibalik ito sa may-ari. Sa totoong buhay, maraming sitwasyon na maaaring susubok sa ating pagkatao bilang mabuting mag-aaral at kabataan. Ipakita natin ang wastong paraan sa pakikipagkapwa, maging tapat, matulungin, at may malasakit sa iba. Sino sa inyo ang nakarelate sa senaryo?
May naranasan na rin ba kayong ganito? Marami na pala, magaling. Paano nyo ito ginawa? Ano ang inyong ginawa? Mabuti naman dahil sinauli ninyo. Ang simpleng paggawa ng tama ay malaking epekto ito sa ating mga bata. Tandaan, ang bawat kilos natin ay nagpapakita kung gaano natin pinapahalagahan ang ating kapwa. Salamat sa aktibong pakikilahok. Ngayon mga bata, may mga katanungan na naman ako. Base sa inyong mga isinagawa, bakit kaya mahalaga ang pagkikipagkapwa sa pang-araw-araw na buhay? Bakit kaya mga bata? Tama, dahil ang pagkikipagkapwa ay mahalaga dahil ito ay nagpapatibay sa magandang samahan sa pagitan ng mga tao. Sa bawat araw, hindi natin kayang mabuhay na mag-isa. Kailangan natin ng tulong, pag-unawa at respeto ng iba. Ganun din ang kailangan din nila, mga bata. Laging tandaan na ang pagkikipagkapwa dahil ito ang susi ng pagkakaroon ng maayos, mapayapa at makataong pamumuhay sa araw-araw. At laging tandaan mga bata, ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng naitulong, kundi sa kababaang loob at malasakit na nakaakibat nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakilahok. Sana araw-araw ay maging mabuting kapwa tayo. Tandaan, ang maliit na kabutihan ay may malaking epekto. Hanggang sa muli mga bata, paalam!